Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 02, 12, 25. So for today, 5 charts yung pagkukwentuhan natin. Tapos yung dalawa doon is requested. So if meron kayong gusto i-request, i-comment nyo lang para ma-add natin sa mga susunod na kwentuhan session. And at the same time guys, so mabilis lang. Ang MSCI nag-announce na sila ng mga additional weight or inclusion, deletion. So if hindi kayo updated, hanapin nyo na lang sa Instagrams. Kaya mapapansin niyo yung Monday gumalaw, may mga nag-red din dahil yun doon sa MSCI rebalancing announcement. And at the same time, ang effectivity date nun is February 28. And after nun, alam ko meron pang FTSE rebalancing. Anyway, so simulan na natin. No? So first chart natin is FCG. Ito guys, very exciting to kasi last week nag-announce siya ng bagong store na kakabukas lang. Tapos today, nag-announce din siya ng store na kakabukas lang pero dalawa yung bagong store. No? So ako personally, kaya nasa long ko to, yun yung gusto ko kay FCG. No? Very aggressive yung expansion niya. And at the same time guys, map chart-wise, ganun pa rin. No? Nasa loob lang siya ng pattern. Nagsisqueeze lang siya with parang dry na yung volume nito. Sobrang liit lang. So, ang game plan natin dito, ganun pa rin. Pag nag-rally siya dito, sasabayan natin or if may nainip or may nag-sell off, sasaluhin natin dito. Yun yung game plan natin. Pero at the same time, kaya sinama natin ito sa kwentuhan session ngayon dahil very exciting na yung chart nito. Kasi yung chart-wise guys, makikita ninyo yung 0.79 saka 0.78 area. This one, support na kasi yan. And at the same time, meron tayong confluence of support dyan sa area na yan. Dahil, if makikita ninyo, nandyan yung MA200, nandyan yung DB50 nung up channel, and at the same time, nandyan din yung support nung pattern nitong squeeze natin. So, very interesting kung ano mangyayari kung mag-hold ba yan and magre-range lang siya dito, mag-iipon na lakas for a possible bullish move or magbe-break yan and babalik ulit dito malapit sa support nung up channel natin or what, diba? So, very exciting to. Pero at the same time, yun yung maganda pag long term ka, diba? Wala kang pakialam dahil mas bumaba, mas okay. As long as yung fundamentals niya is tuloy-tuloy na ganun pa rin yung aggressive expansion and stuff. Anyway, so that's for FCG. So, ang sunod natin is si MAC. Ito si MAC, sayang yung chart nito. Ang ganda ng chart nito kahapon, pati nung the other day. Pero kanina, wala, no? Medyo nag-fail siya. Pero at the same time, maganda pa rin naman yung chart niya kasi red siya ngayon, pero may mga sumalo. Pero personally kasi, yung chart nito, medyo mahina pa yung mga indicators nito. So, mas maganda to if magko-consume muna siya dito sa area na to, mag-iipon na lakas for a possible range trade or breakout. Pero ang gusto natin is mag-consume muna siya dito, mag-ipon ng lakas, magkaroon ng accumulation. Pero gusto natin is as much as possible nasa 5.10 area siya or 5 level. Hindi siya mag-go below it. So pagka nag-go below 5 to, wala na. Medyo pangit na yung chart. So that's it for MAC, no? So tingnan natin kung ano mangyayari dito kasi binuhusan to today. Pero makikita niyo may weak, 'di ba? May parang extreme emotion, may mga namili. So yung close is almost nasa MA50 pa rin. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days. Pero personally, mas maganda to if mag-iipon muna ng lakas. So ang next natin is si Keeper. Ito si Keeper, grabe yung chart nito. Makikita niyo kahapon pati today red siya. Pero ang maganda dito kay Keeper, nagko-close siya lagi sa 2.50 area. So, 2.50 kasi is a significant level, psychological level yan. So, ibig sabihin, so yung candle kahapon, pati to date, mapapansin nyo, may namimili. Pagka bumababa siya ng 2.50 area. So, ang maganda dito is net foreign buy pa rin si Keeper. So, ang inaasahan natin dito is, kasi medyo, medyo parang extended na yung galaw niya. Ang gusto natin dito is yung mga indicators niya like MACD, RSI, ADX, gusto natin is mag-reset muna. So habang nag-reset yun, ang gusto natin is mag-consume muna siya dito, mag-iipon na lakas for a possible breakout and next base. So yun ang gusto natin makita kay Keeper. Tapos ang next natin ito, requested chart to dito. So ito guys, no, for dito, makita nyo yung previous support niya, previous resistance. So, nandyan na ngayon yung candle ni dito. So, may mga confluence of support dyan kasi DB50 area, MA50. So, nandyan na siya sa area na yan. Pero ako personally, kasi mababa yung volume niya. Ako personally, kay dito, ang gusto ko dito, kung bibili ako, gusto ko dito, tas tight cut. Pero if ever naman nabibili ako dito sa area na to, pwede rin.
pero ita-tight cut ko. Hindi ako bibili dito. Tapos pagka nag-breakdown, yung mag-average down ako dito sa area na to. So hindi ko gagawin 'yon. Kung kay dito kasi hindi ko naman to plano ilong, no. So strictly for trading ang mentality ko pagka kay dito. So if ever nabibili ako dito, pag nag-break, cut, tapos abang na lang ulit dito sa area na to. So yun, for dito. Sunod natin si MRC. Ito si MRC, hindi ko rin masyado gusto yung chart nito kasi if makita nyo guys, no, si MRC meron siyang up channel. Tapos nag-break yung up channel na yon, which is this candle. Tapos nung nag-break yung channel ay nung na-break niya yung support nung up channel, makikita niyo na dito sa box niya ang support is around 0.72 area, which is this one. So makikita nyo, yesterday binrake niya yun. So if meron ka nito, dapat nag-cut. Kung ako personally magka-cut ako kahapon, so yung galaw nito ngayon dapat wala ka na sa loob niyan. Kasi wala, no, hindi natin alam kung saan siya magbe-base na susunod or kung ano mangyari sa kanya. Kasi if makikita niyo yung volume ngayon, it's parang medyo above average pa ng konti. Tapos bumababa yung price. Kasi nga nabutas yung support dito. Pero so yun, so ako hindi ko masyadong gusto to kasi at the same time, kasi nung nabutas pa lang tong up channel, dapat wala ka na dyan kasi if ever na bumalik siya, malaki yung chance, no, na mauuntog siya dito sa support kasi yung support mag-turn into a resistance kasi makikita niyo lahat ng MAs nandito sa area na to. So malaki yung possibility na if ever nag-bounce siya, mauuntog siya dyan sa area na yan. Kaso hindi pa nga nag-bounce, diba? Sinira pa niya yung previous support niya, which is this one. So medyo bearish yung galaw ni MRC. It's below the MAs. So pagka ganito, wag mo pahirapan yung sarili mo. Dapat wala kang hawak nito. Unless mag-base or magkaroon ng super sell-off, yun, pwede ka sumulo. So dapat yung as much as possible, ang gusto mo, yung probability of winning mo mataas. So pagka downtrend na ganito, mababa yung probability mo of winning. So kung ako, hindi ko to papansinin unless gusto mo i-long term. So yun lang guys, bye.